pagkakataon pag-aralan ang kanyang salita. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa ating topic. Salamat dahil ako ay binigyan ng pagkataon makabahagi ng ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay sharing lamang at wala naman tayong pagtatalo-talo. Maraming salamat. Magandang gabi mga kababayan sa mga sulok ng mundo. Ngayon ay ating pagbulay-bulayin ang salita ng Panginoon at meron tayong topic na para alamin natin kung ito ba ay kailangan pa sa ating kapanahunan o hindi na. Sino ba ang nararapat sa ating panahon ngayon? Si Kristo ba o yung mga naunang pagsamba? Bakit dumating pa dito sa kapanahon na natin si Kristo samantalang meron ng naunang kautusan? Bakit ibinigay niya pa ang kanyang kaisa-isang anak? Upang ano ba ang mga kadahilanan? Ngayon, meron tayo ditong dalawang uri ng pagsamba dito sa lupa. Nung una, kapanahunan. Ito ay makikita natin sa Hebreo 9:1. Meron dito tinatawag na dakong banal. Ano ba yung mga nandoon sa dakong banal na yun? Una, meron doon ilawan. Pangalawa, merong hapag. At pangatlo, mga tinapay na handog sa Diyos. Yun yung dakong banal. Na doon sila nagpupuri sa Diyos, sumasamba kung ano ang gusto nilang ipabatid sa Ama sa Langit o sa Panginoong Diyos. Ngayon, dito naman sa Hebreo 9:3 patuloy, sa ikalawa ay ang yung sa kabilang tabi na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ano ba yung mga nandoon? Naroon ang gintong altar na sinusunugan ng insenso at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto. Nandun din sa loob ang kaba ng sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron at nagkaroon na rin ng usbog. Nandun yun sa kabanal-banal, sa dakong kabanal-banalan. At ang tapyas na bato na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw nun, ng kabanang sa kaban ay may mga kirubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nailiman ng pakpak ng kirubin na nagpapakitang luklukan ng awa. Ang lahat ng saserdote ay pumapasok doon sa dakong banal araw-araw. Yun ang ginagawa nila. Doon sa dakong banal, sa una, ang mga saserdote o mga namumuno doon ay pumapasok doon araw-araw. Upang anong gawin nila? Upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit, dito sa Hebreo 9:7 at ating pagpatuloy at tuking hanggang 15, ngunit ang pinakapunong saserdote ang pumapasok sa dakong kabanal-banalan sa loob ng 1 taon. Yung pinakapunong saserdote ay pumapasok doon lang, isang beses lamang siya sa 1 taon. At ano ang kanyang ginagawa doon? Siya ay may dalang dugo na inihandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya. Yung tao, yung punong saserdote, siyempre tao rin yun, nagkakamali rin. Siya ay may dalang dugo upang ihandog sa Diyos at sa mga taong hindi nalalaman ng ang kanilang mga kasalanan. Kasama ron naghahandog ang pinakapunong saserdote doon sa dakong kabanal-banalan.
At ito ay ating basahin upang malaman natin ang mas mabuti. At ito, tingnan natin dito sa 7. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang makapapasok sa ikulang bahagi, at ito'y minsan lang niyang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya may dalang dugo na inihandog sa Diyos para sa mga kasalanan na gawa niya at ng mga taong nang hindi nalalaman. Sa ganung pagkakaayos, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas. Yan. Nung hindi pa dumarating si Kristo, itong daan na to sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas. Habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tunda, simbolo lamang ang mga iyon, at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inialay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba roon, at ang paglilinis nila ay nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa ibang uri ng paglilinis. Ang mga lituntuning panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong saserdote ng mabubuting bagay na narito na, at siya'y naglingkod doon sa sambahang higit na dakila. Sino ang pinakapunong saserdote na tinatawag dito? Si Kristo, na siya ay naglingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Saan itong sambahan na ito ay sa langit? Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan, at iyo'y sapat na hindi dugo ng mga kambing at buya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at turo at ang abo ng dumalagang baka ang ibiniwisik-wisik sa mga taong itinuturing marumi upang sila luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa magitan na walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa manggagawa din walang kabuluhan upang tayo magkapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa magitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noon. Sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala ng kanyang ipinangako. Kaya napakaganda nitong ating narinig, itong ating topic sa oras na ito. Kaya dahil bakit dumating si Kristo, dito natin makikita bakit dumating pa si Kristo. Ano ba ang nakita ng Diyos Ama kung bakit dumating pa siya dito sa lupa? Dito natin makita sa Hebreo 8:3 patuloy. At ito ay nandito. Ngunit nakita ng Diyos ang pagtukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, ito nung si Kristo ay wala pa dito sa lupa, may hula na. Darating ang araw na sinabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Huda. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakipagtipan sa akin. Kaya't sila'y aking pinabayaan.
Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel sa pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang maging Diyos at sila ang aking maging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makilala nila lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadahilan, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasalanan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang pinawalang bisa at niluluma ay malapit ng mawala. Bago si Kristo ipinanganak dito sa mundong ito, ay mayroon ng hula. Kaya nang dumating si Kristo, ang unang kasunduan ng ating mga ninuno sa panahon ni Moises, pagdating ni Kristo ay nawala na. Itong uri na ito ng pagsamba nila. Ano ba yung pagsamba nila? Sila ay mayroon silang dalawa. Ang una ay dakong banal at ang pangalawa ay dakong kung kabanal-banalan. Kaya dito sa Hebreo 22, makikita natin 9:22. Hebreo 9:22. At ano ang sinasabi? Ayon sa utusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa magitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa magitan ng pag-aalay ng dugo. Kaya dito natin makikita. Kaya ibinigay sa atin lahat ang dugo ni Kristo na siya ay namatay sa bundok ng Kalbaryo. Tayo ay nagkaroon ng pagkakataon patawarin sa ating mga kasalanan. Kaya sa pagkakataong yaon, nalalaman natin kung sino na dapat ang ating sundin sa kapanahonan ito. At tingnan din natin dito sa Hebreo 9:23 hanggang 24. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang ilinisin sa magitan ng mga handog. Ngunit higit na mas mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal sa ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Yan na. Kaya ngayon, alam natin na kung sino ang ating tagapamagitan, si Kristo sa kapanahonan ito. Kaya kung tayo ay sasampalataya, alam natin na tayo ay makakapasok sa kanyang dakong kabanal-banalan at ang lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon sa kanyang pagkamatay at ibinuhos niya ang kanyang dugo upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Napakaganda nito. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Hindi lamang ang pinakapunong pari ang kailangan pumunta doon sa dakong kabanal-banalan at tayo ay binigyan ng pagkakataon. Ano ang sinasabi dito sa ano? Maliliit man o pinakadakila o pinakaaba, sapagkat ako'y makikilala niya ang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. At ano ang ginawa na ng Panginoon? Itinanim na niya sa ating mga pag-isip ang kanyang mga utos at isinulat na sa ating mga puso ang kanilang
na ako ang kanilang magiging Diyos. Nung pagkamatay ni Kristo, hindi na lang sa bansang Israel, dahil ito ay ipinalaganap ni Pablo para sa mga Hintil. Siya ang ating apostol, subalit hindi siya nakarating at iba ang nakarating dito sa ating kapanahunan. Napakalayo. Maraming topic pa akong gustong isalaysay sa inyo, pero ito na muna. Yung palatuntunan ng unang panahon sa pagsamba nila ay nawala nang dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, na sinugo ng Ama upang ipakilala siya, upang siya ang ating sambahin na tunay, at tayo makalalapit na sa Kanya. Hindi lamang yung mga punong saserdote, sapagkat tayo maliit man o malaki, pinakaaba man ikaw dito sa kadaigdig, o pinakadakila ka kung lalapit ka at mananampalataya kay Kristo, ikaw ay makakalapit sa dakong kabanal-banalan. At hindi yung dito sa lupa, kundi sa langit. Kaya sa pagkataong ito ay aking share ko lang sa inyo. Maniniwala kayo o hindi, tayo ay wala naman, lahat ng tao may karapatan. Ngayon, ang maniwala, maraming salamat. Kung hindi naman kayo naniniwala, ay salamat din, sapagkat ito ay aking, lahat tayo ay mayroong pagkakataon. Ang sinabi nga ng Panginoon, ang tinanggap ng walang bayad ay ipamahagi mo ng walang bayad. Lahat tayo, wala nang kinikilala ang Diyos. Pinakaaba ka man dito sa mundo, o pinakadakila ka sa mundo. Hindi na yung pinili ng Diyos kung ano pa ang kalagayan mo sa mundo nito. Ikaw ay pinili na kung ikaw ay sumasampalataya at kumikilala ka na si Kristo ang iyong tunay na tagapagligtas. At alam mo na siya ay nagbuhos ng dugo upang patawarin ka sa iyong kasalanan, tubusin ka sa iyong kasalanan, ipaalam sa iyo. At binigyan tayo ng pagkakataon upang tayo manatili sa Kanya, maging karapat-dapat, at makapasok tayo sa dakong kabanal. Salamat, at hanggang dito na lamang. At ito lang ang ating topic sa pagkataon ito. Kung sa mga taong medyo nasaktan, ay pasensya na kayo, at ito lamang ang ating katungkulan. Sinasabi na, ulitin ko, ito ay tinanggap ko, kailangan ko din ipamahagi sa iyo, sa mga taong hindi nakakaunawa. At alam kong ito ay tapat at tunay, at ito ang nararapat. Amen.